Purok ng mga aswang sa Iloilo. Tay, tignan mo oh. May patay po na baboy dito. Mukhang hindi naman po ibon yung hawak niya. Parang karne po tay. May pula tsaka may puti. Yung parang balat ba? Halika bebe. Tignan mo o dali. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Alex. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Rigidora. 55 anyos at kasalukuyang naninirahan dito sa Cebu City. Dati kaming naninirahan sa isang lugar ng Dueñas, Iloilo. Lumipat daw kami roon ayon sa aking mga magulang. 4 o 5 taong gulang lang ako. Alam kong alam ninyo ang mga kwento sa lugar na ito. Isang lugar sa Kabisayaan na punong-puno ng hiwaga at misteryo, kababalaghan. Gaya na lamang ng mga kwentong sinauna na ang lugar na ito umano nagmula ang pinakaunang aswang sa Pilipinas. Pero dati yon, Sir Alex, hindi na ngayon. Ang Dueñas ay magandang destinasyon para sa mga turista. Ngunit mayroon kaming kwento sa lugar na ito noong mga panahong doon pa kami nakatira. Karanasan mismo namin buong pamilya. Dekada 80, 10 taong gulang ako nito. 2 pa lang kaming magkapatid. Ako ang panganay. Ang bunsong si Diego, 3 taong gulang pa lamang. Sa unang mga taon ay maayos naman ang paninirahan namin doon. Katunayan, doon na ipinanganak ang aking kapatid. Pero kwento ng aking mga magulang, may mga aswang talaga, mga kapitbahay pa. Ngunit gaya nga ng sabi nila, kung taga roon ka, hindi ka naman aanuhin dahil hindi sila nananalo ng kapitbahay. Payapa lang kaming naninirahan sa purok na yon sa Dueñas, Iloilo. Ang lugar na ito dati ay sobrang tahimik, hindi gaya ngayon na matao na. Ang pamumuhay ay simple lang, pangunahin, pagsasaka. Ang aking itay ay may sinasaka na lupa pero hindi po pag-aari namin yon sa kamag-anak lang ng aking itay. Ayaw kasi tumira ng kamag-anak namin na yun sa lugar at hindi ko alam kung bakit. Maaga natutulog ang mga tao dahil walang ibang libangan doon. Wala pang kuryente ng mga panahon na yon. Kaya 8:00 pa lang ng gabi, ang iba humihilik na. Tulog na kami niyan. Ang bahay naman po namin, sir, ay simple lang. Gawa sa pinagtagpi-tagping kawayan ng dingding at ang sahig nito na mayroong silong. Ang bubong naman ay yari sa pawid na ang tatay ko lang din ang gumawa. Bukod sa pagtatanim ng palay ay nag-uuling din po kami ni tatay sa dulo ng palayan kapag papalapit na ang kapiestahan sa kabilang barangay. Mura lang ang uling dati, pero kahit papano'y nakakadagdag po ito sa mga gastusin namin sa bahay, lalo na kapag fiesta dahil may nangungontrata po para sa pangletsyon. Mahirap po kasi kami, Sir Alex. Kahit anong diskarte lang sa buhay noon ginagawa namin ni tatay sa murang edad ko. Tumutulong na ako sa kanya sa aking mga magulang sa gawaing bukid upang may makain kami at may pangbaon sa paaralan. Isang araw, nag-uling kami ng aking itay sa gubat. Papalapit na kasi ang fiesta noon sa kabilang baryo. Mag-iimbak na tayo ng mga uling anak dahil sa susunod na buwan, fiesta na. Siguradong dadagsain na naman tayo ng mamimili ng uling dito. Sige po tay. Yes, magkakapera na naman ako nito. Oo anak, basta ba tulong ka lang sa akin palagi. Magkakapera ka talaga.
Madaling araw pa lang ay gumawi na kami papunta sa gubat. Wala pang may-ari ang mga gubat dati. Pagdating doon ay agad na kaming namutol ng mga punong kahoy, yung malalaki. Malapit nang magtakip silim nang matapos kami sa pagbaon nito sa lupa. Kinabukasan ay bumalik naman kami ni tatay para mamutol naman ng iba pang mga punong kahoy sa ibang part ng kakahuyan. At habang abala kami sa pamumutol, Sir Alex, may natagpuan akong baboy na kalahati na lang ang natira. Preskong presko pa ang laman nito dahil may mga dugo pa. Yun bang hindi pa siya natuyo? Preskong presko talaga na parang kakakatay pa lang. Tay, tignan mo, may patay po na baboy dito. Agad na lumapit ang aking itay at tinignan niya. Abay, bakit nagkahati-hati ito? Bulalas pa ng aking itay. Oo nga po tay, ano kayang nangyari dyan? Bago pa, sagot niya. Kung titignan mo ang mukha ng aking itay nun ay para bang may ideya siya kung ano ang gumawa nito kasi sinundan niya ang mga patak ng dugo. Pati ako nagulat sa kanyang natuklasan. Grabe ang pagtataka ko, sir. Dahil ang ibang parte ng lamang loob ng baboy ay nakasabit sa mga sanga ng punong kahoy. Umakyat pa nga si tatay sa isa. Tinignan niya. Doon daw kinain ang ibang part ng lamang loob. Napailing lang si tatay. Anong hayop po kaya ang kumain dyan, tay? Hindi ko alam, nak. Maaaring ahas, ibon, o kung anumang klaseng hayop. Kasi ito, tingin ko, baka nahulog lang ito kung sino man ang nagmamay-ari nito. Pero tay, kung nahulog, bakit nagkalat ang mga lamang loob? Tingin ko, nak, baka hinila ng aso to. Aso? Pwede ba yun? Mukhang malaking baboy po ito eh. Ay nako anak, ang dami mong tanong. Hindi naman lahat ng aso maliliit. Merong mga aso na malalaki. Oo naman, posibleng aso lang ang kumain nito. Sino naman kaya may-ari nito, tay? Hindi anak, tignan mong maigi ang mukha. Baboy ramo yan. Di mo ba nakikita ang bibig lagpas ang mga pangil niya? Ang hahaba. Kaya pala kakaibang itsura niya. Oo, ganyan ang itsura ng baboy ramo, anak. Sa totoo lang ay unang beses akong makakita ng baboy ramo sa tanang buhay ko noon. Kaso nga lang, patay na siya, kalahati na lang ang katawan na tira. Wala na sa babang bahagi at ang mga bituka niya ay nagkalat hanggang sa ibabaw ng punong kahoy. Ganito, sir. Hindi sinabi ng aking itay noon sa akin na ang nasa isip niya at pagdududa, aswang ang may gawa noon sapagkat ayaw niyang matakot ako. Ngunit wala namang katibayan na aswang talagang may gawa noon. Ang gubat na yun ay malawak at lagi akong pinapaalalahanan ng aking itay na huwag pumasok sa mga gitnang bahagi kasi klase-klase daw ang mga hayop doon. Meron daw nakatira rin na mga taong gubat. Yun din ang isa sa mga hinala niya na baka pumatay sa baboy na yun tapos iniwan na lang ang kalahati kasi mabigat. Basta, ang daming sinabi ng aking itay no na yun bang parang alam mong hindi totoo. Pero dahil sa bata ka lang, maniniwala ka kasi nga tatay mo siya, di ba? So wala lang sa akin yun. Tinignan ni tatay ang baboy, ang sabi niya, pwede pa ito anak. Tara, linisan natin sa ilog. Agad naming nilinisan, Sir Alex. Hiniwa-hiwa pa ni Papa tapos isinilid sa sako. Matapos nun ay nagtrabaho na kami. Yung baboy, nilagay lang namin muna sa gilid. 5:00 pasado ng hapon ay tapos na kami. Palubog na ang araw. Orange ang kulay niya, natatandaan ko pa talaga.
Dinala namin ang baboy syempre, pwede pa raw sabi ni tatay. Habang naglalakad kami, Sir Alex, may namataan akong taong nakaupo sa unahan na nagkukubli sa malaking bato. Mahaba ang kanyang buhok na makikita mo talaga dahil para bang sobrang kapal. May hawak siya na kung ano na tingin ko ay karne dahil kulay pula. Nakatingin lang siya sa amin sa umpisa pero nang tinignan ko siya, kumaway siya sa akin at ngumiti. Yung hawak niya ay itinaas niya na para bang sinisinyas niya sa akin na kainin tapos tumawa. E di, hinabol ko si Papa para sana ituro yung taong nakaitim na yon. Subalit, pagtingin namin ni Papa, wala na siya. Asan? Doon po kanina, Tay. Si Paing yon. Yung nanguhuli ng ibon doon. Yung nagsasaka rin sa dulo? Oo, paborito niya yung mga maya. Mukhang hindi naman po ibon yung hawak niya. Parang karne po, Tay. May pula tsaka may puti. Yung parang balat ba? Basta si Paing yun. Hayaan mo na yun, nak. Tara na at magagabi na. Dumiretso na kami at nagmamadali. Pagdating sa bahay, agad na nilinisan ni tatay ang karne. Taka naman si nanay, bakit may karne kami? O di ba nag-uuling kayo? Bakit parang nakahuli yata kayo ng baboy ramo? Sumagot naman si tatay ng pabiro na nakahuli nga kami ng baboy. Tumawa ako kaya ayun, booking din hanggang sa nagsabi na lang si tatay ng totoo. Huy, basta-basta na lang kayo namumulot ng patay na baboy. Paano kung may nagmamay-ari dyan? Ay wala na ito, nahulog ito. Yun nga ang ibig kong sabihin baka balikan pa yan. Hindi na, bebe. Kasi tignan mo ang laking baboy niyan. Hinati lang. Yung malaki kinuha kasi yung babang bahagi yun ang pinakamalaki. Makarne yun kaya ito tinapo na lang siguro. Di ba nak? Swerte na ito, bebe. May pang-ulam-ulam na tayo, di ba? Inadubo ni tatay ang karne. Ang iba nilaga at inasinan para hindi masira. Kahit amoy butakal ay masarap po ang baboy, Sir Alex. Ilang araw din po namin yun kinonsumo. Sa sumunod na araw, ay mag-isa na lang akong bumalik sa gubat dahil dumating ang kamag-anak namin na may-ari nung lupa. May pinag-usapan sila ni tatay at nanay. Ako kahit na 10 taong gulang pa lang ako nun, sir. Hindi ako mukhang bata sa kadahilan ng sa murang edad ay batak na ang aking katawan sa trabaho sa bukid. Mag-iingat ka doon, Ador ha, anak. Huwag ka magpapaabot ng dilim sa kakahuyan. Bilin ng aking inay. Opo, nanay. Sumagot naman ng aking itay at sabi, mauna ka na lang muna anak at susunod ako mamaya. Tignan mo lang muna doon. Opo, itay. Sige po, nay, tay. Aalis na ako. Agad na akong umalis at dala ko ang itak ng aking itay dahil mas nagagandahan ako noon kesa sa akin at isa pa, matalas ang itak ni itay. Pagdating sa kakahuyan, habang abala sa paghuhukay ng mga uling ay may lumapit sa akin na matanda. May dala siyang dahon na malapad na may lamang loob. Gulat na gulat ako sa biglaang pagsulpot nito sa aking likuran kaya napatayo ako, Sir Alex. At napaatras. Halos humiwalay ang aking diwa sa kanyang itsura. Namumukhaan ko ito. Siya yung nakita kong kumaway sa akin kahapon. Dala ng aking pagkagulat ay napabulalas ko ang mga tanong. Ay, ano po sa atin, ay? Oh, ayan. Sa iyo yan. Tanggapin mo. Ha? Ano po yan? Pagkain. Pagkain natin. Laman loob. Dalhin mo sa inyo. Ha? Bakit po? Pagkain nga. O ayan, ilapag ko ha. Kunin mo. Pagkain yan, aswang. Sabay alis at nakangisi.
Ang sinabi niya lang po sa akin, sir, ay pagkain, aswang. Nang buklatin ko ang mga dahon, ang laman, mga presko pang bituka. Ang lubos kong ikinagulat sa matanda ay nananayo ang kanyang buhok, namumula ang mata at may bahid ng dugo ang kanyang bibig, tapos naglalaway pa. Palatandaan po iyon, sir, na kumain siya ng hilaw na karne o kung anuman. Kaya nagkaroon ng mga bahid na dugo ang kanyang bibig. Baka ngayong inabot niya sa akin ng mga lamang loob sobra-sobra yun sa mga kinain niya, kaya putol-putol. At eto pa, ang langsa ng matanda. Sa sobrang diri ko ay agad kong inilibing ang bitukang iyon, tapos umuwi na. Nagmamadali talaga ako. Pagdating sa bahay, sinabi ko kaagad sa aking nanay ang nangyari. Wala pa si tatay noon dahil magkasama sila ng kamag-anak namin sa palayan. Ang sagot ng aking inay, baka aswang daw yung matandang nakausap ko. Hindi naman po ako masyadong natatakot noon kasi pabalik-balik naman po kami sa gubat ni Itay mula nung bata pa ako, sir. Pero si nanay, sabi niya, sa ganung edad ko, kahit malaki akong bata, kayang-kaya akong lapain ng mga aswang sa gubat. Walang makakakita sa akin, kaya binalaan niya ako. Totoo ba ang sinabi mo, anak? Opo, nanay. Talagang nandidiri nga ako . Nakakatakot din yung itsura ng matanda. Huwag ka na munang bumalik doon, ha. Kung hindi mo kasama ang tatay mo, huwag na huwag ka nang magpunta muna sa gubat. Naiintindihan mo? Opo, nanay. Dagdag na sabi pa ng aking inay, maaaring napagkamalan akong aswang o kaming dalawa ni tatay dahil kinuha namin yung tirang patay na baboy sa gubat na siguro tira-tira ng mga aswang. Magmula noon ay hindi na mapakali ang aking inay. Sige siya tanong sa aming tatay ang dahilan. Baka yung inulam daw namin na baboy ay may pampahawa ng pagkaaswang. Na baka magugulat na lang kami, magigising kaming tatlong lumilipad na. Sobrang stress ng nanay ko noon, sir. Pero wala naman pong nangyaring masama sa amin. Si tatay nga, sige tawa . Kinabukasan noon ay binalikan namin ni Itay ang bituka na inilibing ko sa may ulingan. Nagulat na lang kami. Wala na. Hinukay na at parang kinain din doon. Pabulong na wika ng aking Itay. Bumalik na naman sila. Naglabas na naman nila. Ang alin po, tay? Mga aswang. Nakakatakot. Pero hindi ako natatakot kapag kasama ko ang aking tatay. Nang dahil sa kakaibang nangyayari doon ay hindi na lang muna kami nag-uuling ni Itay. Kinuha lang namin yung nauling namin tapos inimbak sa bahay. Konti lang. At ito ang nakakatakot pa, Sir Alex. Magmula po noon ay may nag-iiwan sa labas ng bahay namin ng mga karne, lalo na kapag araw ng Biyernes o yung panahon na may buwan. Sa isang buwan, 2 hanggang 3 beses po nangyayari yon. Ang iba, preskong karne talaga, pero ang iba naman, nakakabaliktad sikmura. Sobrang baho. Dito ko nasaksihan na ang mga aswang ay hindi lamang sa libro na babasa. Totoo po sila, Sir Alex. Hinding-hindi ko malilimutan sa tanang buhay ko
Ang isang pangyayaring ito na nasaksihan ko mismo. Isang gabi ay nag-usap ang aking mga magulang sa kusina. Kami ng kapatid ko ay nasa sala na noon dahil tapos na kaming kumain. Ang sabi ni nanay, "Mukhang hindi na tama itong nangyayari, Ying. Mukhang napagkakamala na tayong aswang dito eh. Tingin ko lang ha, yung nagbigay ng bitukang bulok kay Rigor sa gubat at yung nakita niya habang naglalakad kayo. Baka yun yung nag-iiwan dito ng mga karne ba?" Yun nga ang tingin ko eh. Pero sige lang bebe, mabubulgar din natin to. Sino kayang punyetang aswang na to? Sa dami ng tao dito, tayo pa talagang parang gustong hawaan eh. Ipapahiya ko talaga yan. Ano? Huwag mong gawin yun uy. Alam mo namang ang daming aswang dito. Baka mamaya yung kausap mo dyan, mga aswang yan eh. Seryosong sagot ng aking nanay. Sa inis ng aking itay ay inabangan niya po kung sino talaga ang nag-iiwan ng karne sa labas ng bahay namin. Na kung minsan, sinasabit sa bakod namin na kawayan. Narinig ko ang usapan nila noon na hindi sila matutulog dahil maliwanag ang buwan. Aabangan daw nila kung sino ang naglalagay ng mga karne at kung minsan ay mga bitukang mabaho. Nandyan din sa isipan nila noon na baka pinagtitripan lang kami. At yun na nga narinig ko silang hindi matutulog kaya hindi rin po ako natulog. Saksi kaming tatlo sir. Siguro mga 10:00 pa lang ng gabi noon. Habang nakahiga, maya-maya lang ay may narinig kaming hangin. Yun bang parang may dumapo sa lupa kasi yung mga buhangin po ay nagtalsikan. Unang tumayo ay si tatay pagkatapos agad siyang sumilip sa siwang ng kwarto namin. E di na alerto na ako, nakahiga lang ako noon hanggang ilang sandali pa. Pinapalapit na ni tatay si nanay gamit ang kanyang kamay. "Halika bebe, tignan mo o dali." Wika niya. Agad na lumapit si nanay. At sa kanyang nasilay, nakita kong nanlaki ang kanyang mga mata. Napatabon siya sa kanyang bibig. E di dala ng kuryosidad, sumilip na rin ako Sir Alex. Grabe talaga. Labis akong kinilabutan sa aking nakita. Hindi lang panlalaki ng mata kundi nanlamig talaga ang buo kong katawan sir at ang mga balahiboy na nayo, lalong-lalo na sa batok. Ilang ulit kong tinitignan ng aking mga magulang pero seryosong seryoso silang nakasilip sa siwang. Ang tatay ko sir ay matapang siya pero nang mga sandali na yun ay nag-alangan siyang lumabas sa kanyang nasilay. Paano ba naman kasi? Hindi ko lang alam kung ganun ba ang hitsura ng manananggal o kung manananggal ba talaga yung nakita namin. Dahil parang kalahati po ang katawan nito na nakapatong sa poste ng bakod namin na kawayan tapos pinapagaspas niya ang kanyang pakpak. At ang lubos na nakakapangilabot pa rito. Hindi lang iisa kundi 3 nilalang ang namataan namin. Ang 2, palipad-lipad sa ibabaw na parang mga paru-paro lang na naghahabulan. Ang buhok nung isang nakapatong sa poste ay mahaba na parang nakahawak pa sa mga sanga sa gilid. Ang mga mata niya, malalaki sobra at mapupula basta labis na nakakapangilabot. Nung masagi ng inay ko ang susi na nakapatong sa gilid ng dingding, nahulog ito sa sahig. Nang dahil doon sir, lumipad ang 3
aswang. Napansin nila na may nakatingin sa kanila. Hindi ako nakatagal noon sa panunood sa mga aswang. Bumalik ako sa higaan at nagtalukbong ng kumot. Nanginginig talaga ang mga tuhod ko noon sa sobrang takot. Sa edad ko na yon, talagang parang nagkaroon po ako ng nerbiyos lalo na sa mga madidilim na bahagi. Kinabukasan ay nilagnat po ako. Minsan, nagigising ako umiiyak dahil napapanaginipan ko yung mga mukhang sobrang nakakatakot na yon. Nang dahil sa pangyayari, sir, minabuti na ng aking mga magulang na lisanin na lang ang lugar. Ang sabi kasi ng albularyong pinagdalhan nila sa akin, mukhang hahawaan daw kami para maging katulad kami sa kanila. Gusto nila kaming maging aswang ng sa gayon. Lahat ng nakatira sa naturang purok hindi na iba kundi pare-pareho ng mga aswang. Nagpapasalamat po ako sa mga taong ito na mga members ng ating channel na magpasa hanggang ngayon ay nandito pa rin, present, sumusuporta po sa ating programa. Unang-una, String Bowlen, nag-rejoin, 4 months member na. SMCE Super Idol, thank you po Ma'am String Bowlen, malaking tulong po yan, ambag sa ating programa. Kay Story Hikes of Totski, 40 months member na. Liza Giger, 2 months na Super Idol din. Thank you po, maraming salamat sa inyong mga super idols, no? Kay Jonizel Alviola na 31 months member na. Rancid Bloods 11 months. Anika Mishka 3 months. Kay Samantha Cruz 12 months or 1 year. Idol, thank you po ma'am. Ken G 7 months member na. Kay Jim Semilia 37 months member. Susana Dorn 12 months. Kay Cheng's Channel 21 months member na. Last but not the least kay Rosary Jayarante 14 months member na, no? Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat ng mga members po ng ating channel. Sa mga gusto pa pong magpa-member para makasupport po sa ating programa, i-click nyo lang po yung join this channel katabi yata ng subscribe button. Again, taos puso po ang inyong narrator na nagpapasalamat. Bago po tayo magwakas ay inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe sa channel na ito upang hindi po tayo humantong sa pagkawala ng ads at para makapagpatuloy pa po tayo sa pag-upload ng mga videos. Maraming salamat din sa mga taong walang sawang sumusuporta hanggang ngayon. Hindi ko na po kayo maisa-isa pero alam nyo po kung sino kayo. Batid kong nandyan po kayo para sa akin at syempre sa mga sender natin, mabuhay po kayong lahat. Fiction man o hindi, welcome po kayong mag-send ng mga stories nyo rito. Nasa description lang po ang email natin kung saan kayo pwede magpadala. Again, taos puso po ang inyong narrator na nagpapasalamat. God bless po sa ating lahat.